Mga kapatid, ikalawang araw ng simbang gabi, tayo inaangayahan na pangalawa pa lang sa pangalawa. ngayon. Oo nga po. Hindi kasi yung red sa Pangalawang araw ngayon. Huwag na kayo kasi 16 nag-start tayo kasi madaling araw. Originally, di ba, 16? Opo, original Sobrang 16. dahil nagsisimba, nilagay 15 ng gabi. Pero hindi yung pinakauna. Ang pinakauna, Ay, 16. kalabing-anim ng Disyembre. Ibig sabihin, ang labing-pito ng Disyembre ay ang ikalabing. Okay? Salamat sa Diyos. Yun. Bukas, ikailan, simbang gabi, ikasya. Nasaan na yan? Saan ako ba na? Ngayong ikalawang araw ng simbang gabi, tayo nag-aalaan ng Ebanghelyo na pahalagahan ang ating buklod pamilya, mag-alala. Kasi si Jesus din ay nagmula sa isang angka. Kaya pahalagahan natin kung saan tayo pamilya napapabilang. Kasi yan ay daluyan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ikalawang araw ng simbahan. Yes. At dahil hindi nyo matanggap ang ikalawang araw ng simbahan ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan at tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa kamulian ng Diyos at sa inyo ang nanuha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
ikalawang araw ng simbang gabi. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mo magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng dating Birhen si Maria, sa pagpako ng iyong buktong na anak sa aming pagkatao, pagindapatin mo kami sa iyong pagkadiyos ay makasala sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nang malapit na namatay si Jacob, sinasbatan niya ang kanyang anak na si Judas, ninuno ni David at Jesus, at pinagpahayagan ng isang propesiya tungkol sa kanyang pagiging katangi-tangi sa mga hangpan ng Israel. Ang ganitong propesiya ay ganap na nais sa katuparan kay Jesus Cristo, anak ni David, anak ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako'y inyong ama ay sumasagot sa inyo. Ikaw, Huda, ay papupunihan niyang mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa liit ang iyong kaama. Lahat mong kapatid sa iyo'y dagagan. Mabangis na riyon ang iyong larawan. Muling nagpupuplis matapos pumatay. Ang tulad ng Huday, Leong nahihintay. Walang mga nganga, lumapit sila. Hawak niya ay setrong tuon sa paa, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tatagayin hanggang sa bumaba. Ang tunay na hari nito'y magtatama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tuloy. Right. Salmo tuloy. Turuan mo yaong haring kumakoy. Mabubuhay siya makalakal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring kumakoy ng katuwiran sa taglay mo katarungan. O Diyos, siya'y bahagi upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan at pati sa may hirap, maging tapat siya sa iyo. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain, naway niya ay umunlad at managana. Maghari ang katalungan sa lupain itong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mga hirap at mga taong walang pag-ukulan ng pag-ibig. Mabubuhay siyang marangal at masagana kailanman. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahonan. Madama ng bansa niya at umulan habang iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakala. Mabubuhay siyang marangal at masagana kailanman. Nawaya o kanyang ngalan ay huwag ng may mutan. Manatiling laging banto na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumalangin. Halinawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at masagana kailanman. Kailanman. Tayo. Pag-ibig, kapayapaan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa angkan sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Ezro. Si Ezro ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason. Si Naason ang ama ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hesed at ang ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosafat. Si Hosafat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. Si Manases ang ama ni Amos at ang ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid, panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, ang ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag Kristo. Sa mga tuwid, 14 na sanlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Bago tayo magsimula na natin pag-iilay sa ikalawang araw ng Simbang Gabi, alam mo kasi rin, napaprito. Simbang Gabi, ikalawang araw, ikalabing pito ng Disyembre. Hindi pa makabubuhay si Father. Okay? Ito na lang. Ayaw mo kasi ng ikalawang araw kasi meron ng mga pangalan. Okay, isa-isa. Ano ang narinig ng pangalan, Sir? Narinig ka na, natandaan mo? Ano din banda? Sino? Ano narinig yung pangalan? Kahit isa lang. Isaac, David. Wow, Ako. ang ama ni Solomon, si David. Yan. Sino ang ina? Ni Solomon? Si dati ang asawa ni Urias na si Bathsheba. Si Bathsheba kamukha ni Miss Dahlia. Mga kapatid, akalain niyo sa ikalawang araw na ito ng Simbang Gabi, pinahahalagahan ng Ebanghelyo ang angkan ng tao. Ibig sabihin, ang Diyos ay naging tao, nakipamuhay sa atin sa pamamagitan ng isang pamilya. Pumasok si Jesus sa kasaysayan ng tao sa pamamagitan ng isang pamilya. Pwede naman sabihin ng Diyos na, o ito, pumunta ka lang sa mundo para makilala ng tao. Pero pumasok si Jesus sa Sagrada Familia. Kaninang pamilya? Kay Jose, kay Maria, at
Sa kanya, kay Jesus. Kay karagatan. Ibig sabihin din, na sa istorya ng tao, sa kasaysayan ng tao, ang pagmamahal ng Diyos ay nasasalamin sa loob ng pamilya. Itong talaang kanan ni Jesus, genealogy, ito po'y isang pagpapahiwatig na kumikilos ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Paano? Kasi, pinakahalaga ng Diyos ang pamilya at ang angkan. Ibig sabihin, akala mo sa San Mateo, nilista lahat talaga, no? Galing kay Abraham, 14, hanggang kay David. Galing kay David, 14, papunta kay Kristo. Hindi pa sa exile, sa pagkakatapon niya sa Babylonia. At galing doon, nagkaroon na naman ng mga anak hanggang sa ipanganak si Kristo. Bagamat alam natin na si Jesus ay, paano na isinilang si Jesus? Si Maria, nagbuntis dahil lalang ng Espiritu Santo, no? Di ba sa Annunciation? Doon, alam natin ganoon ang istorya ng pananampalataya. Sa iyo, ang Espiritu Santo, ikaw ay manganak ng isang lalaki. Tatawagin mo, Emmanuel. Ibig sabihin, Diyos na kapiling natin. Akalain mo, ang ganda ng Emmanuel. Sino mga Emmanuel dito? Wala? Wala. Okay. Mga kapatid, hindi ko na video, kailangan ng Pasko na din sa ikalawang araw ng simbahan. Bukas na tatlong araw. Oo nga. Para kasi kayong nilologo. Mga kapatid, ibig sabihin din na si Jesus sa Sagrada Familia, di ba, pagkatapos ng Pasko, meron tayong pista ng Sagrada Familia. Ang pinakaunang linggo, pagkatapos ng December 25, yun yung Feast of the Holy Family. No? Ngayon, kumusta kaya ang ating mga pamilya? Kumusta ang pamilyang pinagmulan natin? Kasi gumagawa ang Diyos ng pag-ilog sa pamilya. Bakit ko sinasabi ito? Kasi simula kay Abraham, masalimuot ang istorya ng tao. Akalain mo, sino itong si Rahab? Sino itong si Ruth? Sino itong si yung mga babae dito, di ba? May kunting babae ang pinangalanan. Mapapansin nyo din na si San Mateo, kasi patriarkal ang sosyedad ng mga Hudyo, si San Mateo, nilista lang niya mga lalaki. Kung sino ang asawa, wala na siyang pakialam. Pero meron siyang nilagay ng mga mangilan-ngilang babae. Hindi binanggit si Bathsheba kasi ang nangyari doon masalimuot. Ang ginawa ni Haring David upang mapasakan niya ang magandang si Bathsheba habang siya'y nakatingin sa kanyang nasasakupan, sa kanyang balkonahe, sa kanyang kaharian. Nakita niyang naliligo si Bathsheba na asawa ni Urias. Ang ginawa niya, sabi doon niya sa isang sundalo, ano ang pangalan ng babae? Kaninang asawa niya? Ang ginawa ni David, di ba sinagot siya? Kay Urias po, ang ating punong kawan, ang ginawa naman ni David. Para mapakasaan niya si Bathsheba, inilagay si Urias sa front line ng gera. E kapag front line ka ng gera ng mga panahon yun, alam mo na kung talagang mamamatay ka. Sa ganong paraan, naangkin si Bathsheba ni David at pinanganak si Solomon. Masanin mo, di ba? Pamilya ng tao, may mga kwento. Maliban din sa mga chismosa mong kapitbahay na mas alam pa yung kwento kaysa din sa anak mo. No?
Mga kapatid, hinuwi natin ang pamilya. Meron tayong kanya-kanyang kwento. O ito, anak ni ganito. Itong si ano kasi, may kabit sa ganito. Kaya nagkaroon ng anak na ganito. Di ba? Alam niyo yung mga anak ng mga marites. Yung genealogy, siguro ipapasulat mo ng ano. Talaga, paano kayo magsulat ang isang marites ng ano, ng talaang kanan? Si Mare, asawa ni Kumbare, nakabit si ganito para nagkaroon sila ng anak sa isang taga-Cubao na hindi malaman kung sino ang nakuha mo yung kwento. Di ba nangyayari sa atin? Oo, kapag si Kumare may kasamang lalaki sa... Sino kayo? Nakangitilan. O nakabitalya talaga yan. Pero may dagdag, may kulang. Siyempre, pwede mo yan. Pero, ganun gumalaw ang Diyos. Hihilumin niya ang pamilya sa katanan. Papausbungin ng Diyos ang kanyang grasya sa pamilyang lugmok. Pero ano nangyari sa pamilya ng Pilipino ngayon? Nung ako po nasa Europa, binubuwang ang kabanalan ng isang pamilya. Ano nangyari? Lalaki sa lalaki magsasama upang mag-ampon ng isang bata. Okay? Tapos may mga protesta pa para sa same-sex marriage, kinaglalaban talaga. To the extent na susumiti sila ng mga batas, mga panukalang batas upang masuportahan. Babae sa babae, magsasama ang aalagaan sa palagay ng ano, tutak. Kaalaga ng hayop para maging matagal ngayon, di ba? Pero, kumusta ang pamilya na sinabi ng Diyos sa aklat ng Genesis? Babae at lalaki magsasama, mag-isa, mga anak, at may tataguyod ang isang simbahan. Ibig sabihin na domestic church. Pero pilit sa Europa, pinapatay. Kaya, meron na rin sa Pilipinas siguro, no? Huwag na natin pag-usapan ng mga ayaw mag-asawa. Maganda naman yun kapag ayaw mag-asawa. Pero kapag gusto mo ng kasama, parehas na wala nang procreation. Ibig sabihin, kung bagaman ganun yung kwento mo, ganun pa rin gagawa, itutuwid ka ng Diyos. Kung bagaman ang pamilya mo, si Papa mo may ganito, si Mama mo, hindi naman kalinisang babae. Kung kayo'y nananalangin, kung kayo'y nananampalataya, hihilumin ng Diyos. At magbubukal dyan sa pamilya ninyo ang kanyang grasya para sa salinlata. Ganun po katatag ang pamilyang Kristiyano Katoliko. Kaya pinapahalagaan natin ang kasal. Otherwise, palagay nyo kapag wala ng kasal, ang tao pwede mapawit sa mundo. Kasi wala na. Alain mo. Nag-edad ka lang, pumaldo ka, may bitaw ka na. Ang gagawin mo sa sarili mo, kung anong gusto ko pa, wala ko sa sarili ko. Pero yung katawan mo, templo ng Espiritu Santo. Naisip mo ba yun? Mga ganong dimensyon na natin buhay. Pupuntahan ko naman sa loob ng isang pamilya. Yaong anak sa magulang, kumusta ang relasyon? Sasabihin mo simpang gabi, halina Jesus. Pero, si mama mo nga, hindi mo naman kayang kausapin. Kasi hindi ka lang pinagbigyan, hindi ka nabigyan ng hinihiling. Yung mga kapritsyo sa buhay. Si Papa mo ayaw mo, gusto mo lang kalabanin, gusto mong suntukin, kasi gusto mong sagot-sagutin. Mga kapatid na sa banay at sulatan, huwag mo, maliban na sa paggalang sa nanay at tatay, huwag mo sasaktan ng ito. Kasi ang makakalaban mo, ang galang ng Diyos.
ganun katindi ang galang dapat sa magulang. Kasi sa mga kabataan dito, masaya ako nandito tayo ngayon kasi makikinig kayo sa mabuting balita. Ganun po. Kayo din ay mamamamilya, igagalang din kayo. Itataguyod ninyo ang inyong pamilya sa magandang landas. Ganun po tayo magpapatuloy bilang simbahan. Kaya yung mga chismosa dyan, ipagdasal nyo kung nakakita kayo sa pamilya ng ibang tao na medyo sigalot. Walang kwento yan. Charity mo yun sa kanila. Ang ginawa pa, pinost pa sa Facebook. Uy, nakita ko si ganito, beneficial. Yan po yung mga nangyayari ngayon. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Gusto kasi natin mag-trending. Kaya syempre, yung mga ganang mga issue yung ganun gusto natin. Pero pakalagaan natin ang ating pamilya. Kapag kayo nagsisimbang mag-anak, anong ginagawa ninyo? Pinapabasbasan ninyo sa simbahan ang inyong mag-anak. Diba? Ibig sabihin, kayo'y pagpapalain ng Diyos. Kaya, meron tayong simbang gabi. Meron tayong simbang gabi na i-celebrate si Mama Mary nagdadalang tao at isisilang sa pamilya ninyo mismo ang Mesiyas na siyang magliligtas, magtutuwid sa minsang baluktot na pamumuhay. Di ba napakaganda ang ikalawang araw ng simbang gabi? Inulit ko talaga kasungkuhan. Inulit ko, hindi ko pamumuhay. Di ba, mga kapatid, mas maganda yun na aware kayo sa ganito ating kwento. Kaya, hanggang alas 10 pa tayo dito. Kaya habang papalapit ang Pasko, inaanyayahan tayo na pagdaningin ang ating pamilya. Ibig sabihin, pagpatawad. Di ba? 5 taon na sila na hindi kinikita. May konsensya ka pa. No? Kayo nga, magpapasko kayo, may pamilya. Eh kaming mga pare, ako lalo na. Wala. No? Pero man, oo. Ma, nagkaong ka na ba? Kapag sabihin ko rin, miss you, virtual. Pahalagahan natin. Mama, papa, sa loob ng pamilya, mga kapatid. Talagang bigtis ng pagmamahal. Ano pa, magpasalamat bilang isang pamilya. Ipagkasalam sila mga kapatid. At ikilos sa inyo ang grasya ng Diyos. Kasi kayo ay Kanyang iniiro. Lalo na ngayong ikalawang araw ng simbang gabi. Okay na. Wala pang alas 10. Tatayo po ang lahat sa panalangin ng bayan. Amen. Pinasisigla ng katapatan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Pakumbaba nating idulog Pakumbaba natin idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa ating mga pamilya at kailangan ng simbahan at ng sangkatauhan. Ang ating tutugon, Panginoon, gawin mo kami ng tapat sa iyo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Para sa simbahang Katolika at lahat ng Kristiyano, nawa sa bisa ng mabuting balita, magkalapit-lapit ang lahat ng nananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Para sa mga inaalipin ng demonyo, sa kanilang buhay na makasalanan, nawa patnubayan sila ng Diyos upang magsimulang mamuhay ng kapat sa mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Para sa lahat ng mga nabiktima ng kawalan ng katarungan, nawa itintan ng diwa nitong simbang gabi sa kanilang mga puso ang pagpapatawad at kapayapaan
Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami ng tapat sa iyo. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na iyong mga biktima ng paghihiwalay at kahirapan sa buhay. Nawa, pagkatagpo sila sa kanilang Kristiyanong pananampalataya ng kailangan nilang lakas upang makaraos sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Panginoong Diyos, Ikaw ang laging tapat at bukal ng lahat ng biyaya. Palakasin mo kami upang matupad ang mga pangako sa aming pamilya, lalo na ngayong simbang gabi. Pinagdiriwang namin, sinasama namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkakain natin ay kalugan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkakain sa kapurihan niya at karangalan sa ating Panginoon at sa buong Sambayan ng Panginoon. Ama naming lumikha, gawin ang banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kaganang-galang na pagdiriwang ito, kami ay pagindapatin mo magkasalo-salo sa pagkain na binibigay mo sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng dada. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na kawiyang pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo, aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabigan ng mahal na Birhen, kanyang ginantunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista. Sa kanyang pagbibigay, ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at mananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan.
Kaya kaisa ng mga anghel, yung nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadamilaan. Panginoong Diyos ng mga anghelihan, napupuno ang langit at lupa ng karangalan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang napairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal at kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesus. Bago na pinag-iisang pusang loob ng mga hando, hinawakan niya ang kanapa, pinasalamatan sa kanya, pinaghati-hati niyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinapa. Tanggapin ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahak para sa iyo. Gayon naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibuhos para sa iyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay ngunit dahil sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, bilang sasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo, tinapay